For today's video ay itong kaganapan namin kahapon ng madaling araw sa gitna ng kaguluhan dito sa Israel. Araw ng Sabado, alas 11 ng gabi ang inaasahang magiging kaguluhan dito sa Israel. Kaya naman alerto ang lahat at halos hindi din mga nakatulog. Abang na abang nga din kami ni Lola kung ano mangyayari pagsapit ng alas 11 ng gabi. Hanggang sa sumapit na nga ang alas 11 ng gabi at nakikiramdam kami ni Lola kung aabot din sa amin ang pagsabog. Hanggang sa nakalipas na nga ang kalahating oras at tahimik naman din sa aming lugar. Kaya naman sabi ko kay Lola ay matulog na siya at kung sakali man na may paparating na pagsabog ay maririnig naman namin ng siren na hudyat na may paparating na bomba. At pagkatapos kong asikasuhin si Lola ay akala ko'y ayos na dahil hindi makatulog si Lola ay nanunood siya ng balita. 1:30 ng madaling araw ay nagdoorbell sa akin si Lola at ang sabi ay ayusin ko daw ang aking kwarto na siya naming bomb shelter dito sa bahay. Kaya naman dali-dali kong inayos at nilagyan ko ng sapin ng kama at ililipat ko nga dyan si Lola at dyan siya matutulog. Sa mahigit 7 taon ko nga dito sa Israel ay hindi na bago ang gantong kaguluhan. At madalas nga din ay umabot din sa aming lugar ang mga pagsabog. Kaya naman ako'y sanay na din at kailangan ay maging kalmado lang. At ang sabi nga sa kanta ay baby kalma, kaya naman ako'y kalma lang. At dyan nga ay nakagawa pa ng content ang person. Isa din sa dahilan kung bakit ako'y kalma lang ay dahil meron kaming bomb shelter dito sa loob ng bahay. Kahit paano ay ligtas kami ng aking mga alaga kung ano man ang mangyari. Pero sa loob ng mahigit 7 taon ko dito sa Israel, ang pinakamatinding naranasan ko na kaguluhan ay yung nakaraang taon. Na halos umabot nga na mahigit 3 buwan na lagi kami may naririnig ng mga pagsabog. Ayan nga't isinara ko na din ang bakal na bintana at bago nga mag alas 2 ng madaling araw kahapon ay tawag-tawag ako ni Lola. Ang sabi ni Lola ay bilisan ko daw at ibangon ko na daw siya dahil ibinalita na sa TV ang mga lugar na nakaranas ng mga pagsabog. At isa nga sa mga lugar ay malapit lamang sa amin at sabi nga ni Lola ay baka kami na daw ang susunod. Kaya naman dali-dali kong ibinangon si Lola bago ko ilipat dyan sa bomb shelter ang kanyang mga gamit. At pati ako ay nag-alsa balutan na din at doon ako matutulog sa kwarto ni Nili. At pagkabangon ko nga kay Lola ay sinamahan ko muna sa CR at dahil nga sa nervyos ni Lola ay mayat maya na'y umihi. Ayan at ready na ang higaan ni Lola at meron din kami na nakahanda na tubig dito sa loob ng bomb shelter. At bago ko nga tuluyang dalhin si Lola sa bomb shelter ay nanood muna kami ng balita sa kanyang kwarto. At ayan nga ang laman ng balita kahapon ng madaling araw dito sa Israel. Umatake na ang kalaban at naglilipara ng mga pampasabog sa himpapawid ng Israel. Buti na lamang at handa ang Israel, 99% ng mga pampasabog ay nasalo ng Iron Dome. Madami din bansa ang nakasuporta sa bansang Israel at nangunguna nga dyan ang Amerika. Pagkatapos nga naming manood saglit ng balita ay dinala ko na din si Lola sa bomb shelter o Mamad ang tawag dito sa Israel. Nagkakagulo na nga dito sa Israel ng mga oras na yan pero si Nili ay himbing na himbing ang tulog at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ang sabi ko nga kay Lola ay huwag magpanik at huwag nervyusin at baka sa pagmamadali sa paglalakad ay madapa. Ay mas lalong delikado ay hindi daw siya ninenervyos pero mayat maya naman ang ihi. Natawa pa nga ako kay Lola dahil pati tasa na may lamang kape ay napaghinawa na ng kanyang kamay. Buti na nga lamang at malamig na yung kape at hindi napaso ang kamay ni Lola. At pagkatapos ko nga asikasuhin si Lola ay inayos ko naman ang aking hihigaan. Ayan ang kwarto ni Nili at dyan ako natutulog kapag si Lola ay nasa bomb shelter. Hindi nga dyan natutulog si Nili dahil mas gusto niyang matulog sa sala sa may sopa. At kung sakali man na umabot nga dito sa aming lugar ang pagsabog ay kami na lamang ni Nili ang pupunta sa bomb shelter. Pero buti na nga lamang at naging tahimik dito sa aming lugar at hindi kami nakaranas ng mga pagsabog. Ay ang kwarto ni Nili ay talagang ganyan yan. Baka mamaya ay may mag-comment na naman at sabihin ay hindi ako naglilinis dito. Ang totoo niyan ay malinis na ang lagay na yan dahil dumating ako dito kay na Lola ay puno ng basura ang kanilang bahay. Makalat, madumi at hindi maganda ang amoy. Lalo na yung kwarto ni Nili na tambak ang basura at halos wala nang madaanan. Kaya naman kung gusto mo maging caregiver, kailangan na hindi ka maselan dahil hindi mo alam kung anong trabaho ang mapapatapat sa'yo. Ayan nga, ready na din ang aking higaan. At nang kinaumagahan nga, ibalik na din sa normal ang lahat at hindi nagtagumpay ang kalaban na pabagsakin ang bansang Israel. At pati kami ni Lola ay bumalik na din kami sa aming kanya-kanyang kwarto. At sa mga nagtatanong po kung kamusta kami dito ng aking mga alaga ay maayos naman po kami. Maraming po salamat. Thank you for watching.